Acknowledge that the Lord is God. He made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving, go into His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good, His unfailing love continues forever, and His faithfulness through all to each generation. Amen. Let us pray. Heavenly Father, we glorify your name, Lord, today. Nagapasalamat kami sa pagtapok sa imong katawhan, Lord. O ang imong presensya nga naadiri karon. Na your presence that is with us today. Father, we pray for your Holy Spirit to fill our hearts and minds. Iandam mi nga maminaw sa imong word. Nga ang pulong nga umadunggan mosulod sa kasing-kasing o huna-huna nga andam mutuman that is prepared to obey and apply the word from the Bible. Bless Pastor David as he would be sharing your word from the Bible. Salamat, Lord, sa niaging tuig. Ug salamat karong tuig nga 2026. We pray for blessing. We pray for continuous healing, for financial provision, for protection in our homes, in our travels, and a future, Lord God, for the children and youth with us. Lord, ginatugyan na mo among plano sa imo. Ug salamat, O Lord, sa imong pagpasaylo sa among mga sala. This is our prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let's worship the Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My God.
kay gibayran mo ako. Gawas nun na kamatayo ay gamo, ang iyang kasimbahon. Pagkataong sa gugma mo, Jesus, pagkataong sa gugma mo, Jesus, tinguha ko nga masunod kanimo. Uy, ikasi-kasi ko. Ang krus sa kabayo, ang atuman sa dako, nga gugma mo, ipasan mong tanan, ako sa lagapagyasan. Nagmadaugon ka, kay gibayran mo ako. Gawas nun na kamatayo ay gaho, ang ayan kasimbahon. Pagkataon sa gugma mo, Jesus, pagkataon sa gugma mo, Jesus, tinguha ko nga masunod kanimo. Uy, ikasi-kasi katahong sa gugma mo, Jesus, pagkatahong sa gugma mo, Jesus, tinguha ko nga masuot kanimo. Uy, ikasi-kasi mo. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. Pagkatahong sa gugma mo, Jesus, pagkatahong sa gugma mo, Jesus, tinguha ko nga masuot kanimo. Uy, ikasi-katahong sa gugma mo, Jesus, pagkatahong sa gugma mo, Jesus,
Let us continue to worship the Lord. Pinaagi sa paghatag aming atak na aron magampo ta sa iya. God is with us today. Ingon niya 2 or 3 are gathered in His name. Anaa siya sa kaliwala na minaw ka nato. Ato siyang pasalamatan, mangayo tagpasaylo sa atong mga kalapasan o labaw sa tanan. Atong i-commit sa iya ang year 2026. If ang imong 2025 was good, iman ini ninyo, God wants 2026 to be better. So atong ang pangayoon, kung ang imong 2025 was not good, pray to God that He will make 2026 good and better. So kanina time, atong istoryahon ng Ginoo, pinaagi sa atong mga individual prayers. Just where you are standing, pray to Him because He is listening to you. So let us pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Thank you, Jesus, for teaching us how to pray. So as a church, we come to you today to pray to you. Nakita nimo, Lord, ang mga kasing-kasing sa imong katawhan kung madungog nimo ang ilang mga pangamuyo.
nakita po nimo, Lord, ang ilang mga pasalamat. May you bless your people, O God. Because kami na amin dinhi to worship you, to sing praises to you. Because we believe without you, we can do nothing. Help us, O God, that this coming 2026, it will be part sa among goal to serve you. Because ikaw, Lord, you came not to be served, but to serve others. Help us, Lord. It's not always gaining, but it is also in giving that we serve you. Help us to make 2026 a fruitful year. Help us to be ready with our testimonies. Help us, Lord, to teach our children, to guide them, everything, Lord, that they are doing. Father, thank you that 2025, we had a wonderful Christmas celebration. We have also a wonderful celebration with the volunteers, with their families and children. Salamat, Lord, because your presence was there. Thank you for allowing us to sing and dance before you, expressing our joy, to shout with joy before you because of the goodness na imong ipakita sa amin. Kabalo mi, Lord, that the enemy will always try to destroy our relationship, but we commit it to you, Lord. Ang among mga igsoon is not here, and grabe ang ilahang trials in their lives. We pray for them. Allow them not to lose heart according sa imuhang isulti in 2 Corinthians 4:16. Therefore, we should not lose heart. Although outwardly we are wasting away, but inwardly we are being renewed day by day. Help us to remember this, O God, na ikaw ang Diyos nga mao'y ga-renew sa amo. Ikaw ang Diyos nga when we say your name, according to the worship song nga among gikanta, there is power in your name. Naay gahom ang imong ngalan. Allow us to use your name with thanksgiving in our hearts. To use your name to drive out evil. Do not allow us to use your name in vain. Moshe mi og praises and yet pildi mi sa kalaban. Help us to stand our ground. Stand firm, immovable, always abounding in the work of the Lord, because we know that our labor dili masayang if we do it for you. Lord, we pray for our country. We continue to pray for our country. Ayaw mi pasagdi, Lord. Do not allow our country to fall into the hands of the wicked leaders. You know, God, because you are all-knowing. For the sake of your people, for the sake of believers in the Philippines, do not allow this wickedness nga mo flourish, that they will go on unpunished. Raise up another leader, Lord, to punish the wicked, just as you punish your people because they have turned their backs on you.
Lord, may your punishment be immediately upon these people, the wicked ones, who are oppressing the poor, the less privileged. Ibis kaya ang kwarta ihatag sa mga gakinahanglang ilaman ninoong gisulod. May your punishment be upon them. And even those people who are not acting on it, amo ng prayer, Lord. Amo kang ginahangyo. And Lord, we also pray for the world. Pray that you protect President Trump, who is leading Peace Through Strength campaign. Gi-assassinate siya, pero nitapsing lang ang bala because you have a purpose for him. Take him, O God, and bless him. And even Israel, because this is a chosen nation, chosen people of God. This is where our faith was derived because of Jesus Christ. Because of our faith in Jesus Christ, kami po nahimo na pong children of Abraham. Thank you for this promise. And Lord, as we worship you today, among gina-pray that you anoint Pastor Dave as he shares the message. Allow him to speak to us the things that you want us to understand. Prepare our hearts and mind. And again, Lord, we are so grateful to you for the wonderful 2025. We pray that 2026 will be better year for all of us. In Jesus' name, Amen. Amen. Good morning, Manglingkod. Happy New Year, everyone! Ug Merry Christmas gihapon. Kabalo mo Christmas gihapon karon? Yes or no? Sige. Yes, nganong yes man? Napay Three Kings. Sige. Actually, ang Three Kings, no, naulahin na silang bisita kay Jesus. Ang unang bisita kay Jesus kay kinsa man? Mga shepherds, no? Tama, shepherds. Tapos, isundan sila sa Three Kings, no? Mga pila ka tuig to bago nakabisita ang Three Kings kay Jesus. 8. Ano akong research, mga 2 years daw. Mga 2 years na bisita na sila. So, medyo dako-dako na si Jesus. Murag si pila edad ni Jacob, 2. Mga anak nakadako, no? Bago niabot ang, so late na, no? Pero, nakabisita, gihapon sila. So, Happy New Year sa tanan. Wala pa na ako gi-change, no? Kay, karon pa man niabot ang mga Three Kings New Year. Actually, dapat next 2 years pa, di ba? Pero, atong balikan ang story sa Christmas, no? Unsa ganitong mensahe sa Ginoo sa tuwa last year? Sa atong Christmas? That God is with us. Dili na to kalimtan, no, na Emmanuel, God is with us, no. Girimahin ta sa Ginoo, no, at the end of the year na siya nagauban gyud sa tuwa, no. And karon nagpadayon ta na ay bagong New Year, new opportunities, no. Siguro uban sa tuwa na mga goals sa kinabuhi. Sa may inyong goals karon, no, ang kanang tawag ana kanang New Year's resolution, gas-gas na kayo. Taas daw passage. Parang pinabundak lagi ito, eh. No? Sa may ito mga New Year's resolution or sa may mga goals na to for this year, no? So ba na to this year na mo times 2. Ang ako ang kadato, dili ang kadako, ang kadato. Dili ang kadako, ang kadato, no? Ang kadagang sa imong kwarta, gusto ba nimo times 2? Or sa mga students, goal ba nimo na mumarcha ka, no? Kasi graduating this year na ba? Si Princess, no?
Kinsa pa? O si Jake daw, Prechi, no? Daghang goals. Mga students, siguro goal ninyo, mahuman. Unsa mo na grade karon, di ba? O, kini, no? Maayo man nga na atay goal, no? As we start the year. Kay, ang Ginoo man God, ginatagaan ta niya og kanang vision. Mutuo man ko nga kada usa sa tuwa gitagaan og kanang vision ba. Sabot anang vision kanang gina-reveal sa Ginoo ba unsay panglangtaw nimo sa future, no? Unsa may imong gina-picture, no? Siguro 10 years from now asa man ta. Di ba? Pila na inyong edad 10 years from now, no? Nakabalo. Pero kana no, natay something gina-look forward. Nag-agree mo? Nag-agree mo. So kani pod same po ni sa story sa Three Kings. Na sila'y gina-look forward, no? Unya mo ni atong istudihan karong buntaga. Bago ta mo adto sa storya sa Three Kings, no? Atong i-recall ang Christmas story. Di dapat tanaw nato kung maka-remember ba mo. Trivia. Kinsa tong parente ni Mary, ni Maria, nga ang iyang anak kay si John the Baptist. Elizabeth, no? Actually, sabay sila na buntis. Nag-abot sila. Kunya mo ng parente si John the Baptist ug si Jesus. O kani, asa man ni adto si Joseph, no, para magpalista sa census? Bethlehem. Asa siya gikan? Sa Jerusalem. No? Asa ni adto ang Three Kings? Asa sila una ni abot? Gikan sila sa east. Sa Sidlakan. Asa sila adto? Okay, Herod's Palace. Pero asa na? Sa muning tawag sa game. Dula ni sa Christmas party. Ha? Dula ni sa party. Tugtuyok gani mga bata. Oh, trip to Jerusalem. Ano na tawag trip to Jerusalem? Kaya una sila ni abot dito sa Herod's Palace. Sa Jerusalem, no? Abot sila, Jerusalem dito. Muna ang tawag, trip to Jerusalem. Kaya gikan sila sa east, no? Kunya, dito sila ng Jerusalem. O nga ni, kanus asa gi panganak si Jesus? Sabsaban, no? Sa Bethlehem, no? In a manger. Tama. Kinsa ang unang bisita ni Jesus? Shepherd. So kani. Kinsa tong mga wise men, no? Nganing bisita kay Jesus according sa Bible. Si Baltasar daw, Melchor ug Gaspar. Actually, wala siya gi-mention sa Bible kinsa. Ana ang tradition kaya na sila gikuan ba na mo gini mga tulo ka sikat nga hari no sa east, no. Uto si Melchor, Baltasar ug Gaspar. So si Melchor sa Persia, si Gaspar sa India, nya sa Arabia tong si Baltasar. Sila tong nagdala og gifts, no. O kani dali lang na question, pila man kabuok wise men or kings sing bisita kay Jesus? Actually wala pud na mention sa Bible. Gi-assume lang, no, kay tulo man ka regalo ang gidala, no. So gi-assume lang sa tradition, no, at nato gibana-bana lang nga tulo to kay tulo man ka regalo, no. Pero malay nato so dito ka to regalo. Pero kings man so daghan. No, pero sure lang ka kabalo kung tulo lang ba or daghan. Pero sure ta nga na ay tulo ka regalo. Tama? Kasi nakadawat dili sobra tulo regalo karong Christmas so daghan kayo. Sige, unsa tong tulo ka regalo? Myrrh o frankincense. Sana no, how no kay mo? Frankenstein na lahi to si Frankenstein. Motong namatay niya, nabuhi, no? Pero kuan lang na, di na tinuod na science fiction na salida na sa TV. Okay, so basahon na to, no, ang atong scripture. Makita ni sa Matthew chapter 2, verses 1 to 12. Na to. Sige, atong basahon sabay-sabay. And go. Si Jesus sa lungsod sa Bethlehem, nasakop sa probinsya sa Judea, sa panahon nga si Herodes mao ang hari. Nagabot na mga tawong alamon sa Jerusalem
gikan sa sidlakan. Nangutana sila, asa ba na tao ang hari sa mga Hudyo? Nakita namo ang iyang bituon sa sidlakan. Busa mianhi kami dinhi aron sa pagsimba kaniya. Pagkadungog niini ni Haring Herodes, wala siya mahimutan. Ingon man ang tanang mga tao sa Jerusalem. Busa gipatawag niya ang tanan nga kadagkuan sa mga pari o mga magtutudlo sa kasuguan. O nangutana siya kanila kung asa matao ang Kristo. Mitubag sila dito sa lungsod sa Bethlehem nga sakop sa probinsya sa Judea. Kay mao kini ang gisulat sa usa ka propeta. Okay, pause ta, no? Atong balik ta sa verse 1. Atong hinahinayon, no? So si Jesus, asa siya natawo? Sa Bethlehem, no? Sakop sa probinsya sa Judea. Yeah. Sa panahon ni Herodes or King Herod, no? So na daw niabot nga tulo ka tawong maalamon, no? Sa English, wise men. Wala man ningon kung pila, di ba? Nala daw niabot mga tawong maalawon. By the way, gitawag po na siya 3 kings, no? Kay 3 kings siya sa ubang version kay kuan man ni na may prophecy nga na daw hari, no, mo bisita kay Jesus, no? Motong 3 kings ang tawag pud sa ila. So na mga tawo nga maalamon sa Jerusalem, gikan sila sa sidlakan. Ano sa sidlakan? East, no? Kay asa man mo rise ang sun? Sa east, no? Muna sa sidlakan sila gikan, no? Ako gipangutana ganiya na siya sparkler do na sidlakan. Dili, sa east na siya, gikan siya sa east. So nangutana sila. Nangutana to mga maalamong tawo, no? Asa ba daw na tawo ang hari sa mga Hudyo niya? Nakita namo iyang bituon daw gikan sa east. Busa ni anhi sila para sa pagsimba kaniya. So verse 3 karon, kay nadungog man ni Herodes, no, nga mga wise men nagpangutana sila dito sa lugar sa Jerusalem kung asa daw tong hari sa mga Hudyo. So karon nakulbaan si Herodes, no, kay by the way kanita yung mga wise men kung sa panahon nato karon dili ni sila mga sobra pa ni sila sa hari, no. Ako gi-research, no. Kaya ni sila kanang maalamon yun ni sila nga tao kay gastadi sila og mga stars, no. Kunya, aside na, naapod ni sila taas nga posisyon sa politics, no? Butang na to, isa ka senador. Unya, on top pag yun na, kuhan pag ni sila, mga naay religious influence. Butang na to, mga pari po ni sila. No? Kalimang ka, pari na kuhan pa politician, pari, scientist pag yun silang panahon, no? Kinsa ka na karon, wa mo siguro tayo. Nung kumbaga package ni sila ba? O kani sila na mga tao, mga dagong tao, nangadto gikan sa sidlakan, paadto sa Jerusalem, unya gipangita tong hari sa Hudyo para mag-worship daw sila. So karon nakulbaan si Herod, no mo muluhod man sila adto nga mga hari mo ni sila. So mo to nakulbaan si Herodes. Moto yang gibuhat, verse 4, unsa ang gibuhat ni Haring Herodes? Gipatawag niya, no? Ang iyahang mga wise men po niya, mga magtutudlo niya nga asa daw nangatana siya asa daw matawo ang Kristo. Nya ilang gitubag sa Bethlehem daw sa Judea. Kay mao ning ingon sa scripture. Sige atong basahon tong reference sa scripture, no? Maning verse 6. Ana. And go. Ikaw, Bethlehem, sa dapit sa Juda, dili ikaw ang pinakaulahi sa nanguna nga mga lungsod sa Juda. Kay diha kanimo maggikan ang Pangulo nga moatiman sa akong mga katawhan nga Israelino. Okay, so kani siya, usa ni siya ka gi-quote niya ang Old Testament no nga morning prophecy nga naa daw gikan sa Bethlehem nga magikan nga moy mangulo no sa tibuok mga Israelites. So verse 7 ato ipadayon.
Sa dihang nadungog kini ni Herodes, ipatawag niya sa hilom ang mga maalamon nga gikan sa sidlakan o gipangutangan niya sila kung kanus-a migawas ang bituon nga ilang nakita. Human niini gipaadto niya sila sa Bethlehem. Miingon siya, lakaw kamo kung pangitaan ninyo ang bata, o kung makita na ninyo siya, pahibaluan ninyo ako aron makaadto usab ako o makasimba kanila. Kaniya. Okay, posta no. So, pagkadungog ni Herodes, no, nga yan gipatawag no in secret lang, sikreto lang katong wise men. No, nangutana siya kung kanusa daw mugawas tong bituon, no, para siya pud makaadto o mo-worship pud siya kay Jesus, no. Mo to yang ingon pero yara tong atik, no. So verse 9 to 10. Next slide, no. Ayan. Human nila makadungog ang giingon sa hari, nang lakaw sila, samtang naglakaw sila, nakita nila pag-usap, kadtong bituon nga nakita nila sa sidlakan. Og nalipay gayon sila. Nagauna kanila ang bituon hangtod sa dapit nga nahimutangan sa bata. Okay, so katunggikan pa sila sa ilahang lugar sa east, no, or sa sidlakan, nakita nila ang star, di ba? Karon pag-abot nila sa Jerusalem, nawala, no, nawala. Nataw-taw na pod ning makita na pod usab. Umotong nag-guide sa ilaha kung asa si Jesus. Ilan na putong gi sukdan. Sige, verse 11. Pagsulod nila sa balay, nakita nila ang bata o ang inahan ni Ini na si Maria. Nangluhod sila o misimba sa bata. Giablihan nila ang ilang bililhon nga mga gasa nga bulawan, insenso o mira o gihalad ngadto sa bata. Okay, verse 12. Sa pagpauli nila, nangagi sila sa iraing dalan, kay gipahimangnuan man sila sa Dios pinaagi sa damgo nga dili na sila mobalik kang Herodes. Amen. So mo ni no ang ato ang passage no nga atong i-reflect no as we start 2026. So ang title day sa akong sermon mo ni no Pursuing God-given goals for 2026. So usa man ang God-given goals sa inyo ha for this year. Sige daw, ipangutana daw imo sarili. Nag-reflect na ba mo, ana? So may goals na ko for this year. Ako ang goal, personal goal na ko. Siyempre, magka-baby namin, no? So muna akong goal, may mong maayo na papa. O maayo na, husband, no? Sa akong wife, no? Pagpadako mo yung bata. Muna akong goal, no? Dira akong focus. Kamo, sa'y goal ninyo, no? Siguro, uban sa to, na umanana na stage, no? Nagkunailangan na, or uban sa to, nagaskwailangan na, or sa mga uban, estudyante gihapon. So, unsa ang imuhang goal? Okay? So, para ma-achieve ni atong mga goals, no? Mo ni atong himuon. O sa panahon pod nga ma-achieve na ni may mong goal, last year na ba mo goals nga na-achieve? Yes, no? Ani, sa atong pong paghisgot ani sa ato ang sermon this morning, what if maabot ang panahon na ma-achieve na ni mo imong goals, no, this year? Kung sa may maayo ni mong himuon. Okay, so atong isa-isaho. Number 1, para ma-achieve ni mo imong goal, kani, number 1. Mo gining importante, no? Number 1, basahon na to. Sige, translate. No, sa mga persistent, no? Dapat lahot yun, no? Pursige jud ka, no? Maningkamot, no? Persistent. Masing unsa pa ng imuhang ma-face nga problema, trials, challenge, kailangan yun kang mo lahutay, no? Karon man good, kanino murag common ni siya nga term karon, no, sa psychology. Natay ginatawag nga IQ, unsa man ang IQ? Intelligence quotient mo na ang measurement kung unsa ka bright, no? Unsa ka hawd mo analyze. Dili man necessary nga hawd kag English, pero ang pasabot ana unsaon nimo pag-analyze sa mga butang pag moabot, no? Kabalo ka, mo ni. Kung mo
Labay kog bula sa taas, sus kay may tabo. Munawag yun na pababa, no? Ano ng IQ? Kabalo ka sa mga mahitabo, no? Bright, no? Unsa po ng EQ? Diaper. No? Kana diaper. Pero ang usa ka meaning po na emotional conscience. Meaning na maayo ka in terms sa pag-handle sa imong emotion, no? Dahil ani, nag-drive kag sakyanan. Naining agi sa mga tubangan, ikalita ka giana agbas. Kung mo suko ray ka diri, so pasabot na gamay imuhang EQ, no? Gamay ang EQ or kung sabi saya pag gamay kag heart, no? Parang EQ, no? Kung taas kag EQ, nako kag heart, no? Nanlibak sa iyo. Ilabot na nila. Ano, no? Kabalo ka mo handle sa imong emotion. Kaning persistence, sa tayo ginatawag na AQ. Sa na AQ? Dili Apollo Kibuloy, ha? AQ. Adversity, tama ito yung ni Kuya Sam, Pastor Sam, adversity quotients. Kani siya, pag muabot ang panahon sa kalisod, no? Morning measurement kung mulahutay bagad ka, no? Nayuban man good, bright. Okay po sa emotion, no? Pero pag abot sa problema sa panahon, give up dahil. Nako. Diba? So, kailangan nato mo, unsa ingon diri number 1, persist, no? Kung unsa man ang mga problems nga naa mo, no? Atong ihatag sa Ginoo, no? Kay ang Ginoo may mauy mag-strengthen sa atoa. On our own, dili nato kaya, no? But with God, all things are possible. Okay? Tanaw nato unsay gihimo sa mga maalamong tao or wise men, no? Sunod slide, Jake. Unsa ang ilahang goal gani? Unsa ilang goal? Sa next slide, Jake. Unsa ilang goal akong gi-highlight dira? Pagsimba kaniya. Kakinsang kaniya? Kay Jesus, no? Siya ang hari sa Diyo. Ilang gipangita, no? Pero tanaw nato, asa sila gikan? Asa sila gikan ang mga wise men? Next slide, Jake. Gikan sa Sidlakan. Kabalo mo unsa na kalayo? Gikan sa Jerusalem. Ako gi-research na ko. Masay pinakalayo nga imong gibaktas. Gikan 7 kilometers. Duman last to daw, mga pila na kilometro, mga 10? Ano siguro, wala ra? 3? 4? Gamay, duol ra kayo, no? Kami naman pila ka kilometro ilang gibaktas, ilang gilakaw, or nakaiba sila camel. 1,770 kilometers, estimate, no? Tapos, layo kayo. 1,770 kilometers. Imagine mo na yung wala pa'y sakyanan, wala pa'y aeroplano itong una. Muna, no? Why highway? Perting to kaya, di ba? Doon ako karang trip sa Iligan, no? Muna mong baktas. So muna, it took them, ingon sa mga scholars, 5 to 6 months ang journey. No? Imagine na. Sila manggod kaning mga wise man, wala Bible sa ilaha, possession. Ilaha lang, nag-study lang sila sa star, wise man, yun ay gireveal sa ilaha siguro ang Ginoo. Kaning nga panahon, maglinya ng mga star, naa dito ang hari sa Hudyo, atong adto, nato siya simbahon, no? Discover, no? Ana ang ilahang goal, layo, no? Grabe lang persistence, no? Ilaha lang guide kay katong star, pag Google Maps, karon si Google Maps, no? Para dali maabot asa ka mo padulong. Karon tungo na wala, no? Wala gyud. So imagine nimo ilang journey, ilang journey, no? Ana sila ka persistent kay gusto gyud nila mo unsa ilang goal? Musimba. Simba. Pwede naman siguro sila musimba dito, no? Or pray lang sila nga katong hari dito nga naa sa ba ni? Bethlehem, ang worship. Pero gusto din nila makita, no? Ana sila ka persistent. Kay kabalo sila, nga pag makita nila ang si Jesus, grabe gud ang ilahang kalipay, no? Di ba katong nakita nila usab tong star? Masay reaction nila?
Grabe gud ilang kalipo. Ila nakita na mo no. O says to believe, na ba? So mo na no. Unsa man ninyo mga goals this year no. I hope mura pud mo mga wise men na. Unsa pa na siya kalayo no. Inya gid siyang i-pursue, ay mo give up no. Inyo itugyan sa Ginoo. Kay ang God, si God mo bless man na siya no. I-bless niya atong effort no. Dili niya i-bless atong mga pangandoy nga watay gihimo. Kana man kung mangandoy ka tapos wala kay gihimo. Kuana daydreaming na ano, gadamgo kag gasiga mata. Pero kung muliho ka, nakidamgo muliho ka kana no. Padulong ka sa imong mga goals. Okay, number 2, para ma-achieve gyud imong goals. Morning number 2 na to imuon. Ask no. Ang mga wise men masingon sa panila ka-hawd, no? Sa panila ka-bright. Nangutan na sila. No? So, ayaw, ingnay mong katapat, pangutana. Ana, no? Kasi usa pa na ka, usa no, na yung mga butang manggod nga, kabalo siya, ako wala kabalo, na po yung mga butang nga, kabalo ko nga, wala po mo kabalo, no? Dili man tatanan all-knowing, no? Muna, kung natay mga problema, natay gusto ikitahin, nakay-pursue sa business, siyempre, alangag, mangutana ka sa katungulay business. Di ba? Mangutana ka to. Hindi succeed sa yung business, no? Magpa-print kag tarpaulin. Mangutana ka sa katong ga-print lang o sa printer. Yun na hibalaan. Dito ka mangutana kay Louie. Dito na ka nangutana sa Tig Xerox, no? Ano ba? Naay mga tao nga experts, mga bahin, dito tamang utana. Okay? Problema sa wala ta kabalo sa maningpas na pwede masabtan sa Bible. Kaya natin sa pastor. Natay problema. Pwede ta magpa-pray, no? Kung sa ingon sa Bible sa Matthew 7:7-8. Kani atong basahon. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds, and to the one who knocks, the door will be open. Para dili mo yun malimtan, muna ng acronym mo, ask, no? Ang A, ask. Ang S, seek. Ang K, knock, no? Kung wala ta kabalo, ngayon sa Bible, ask, no? O, kung wala ta, ihatag na. Ngayon, nangayo man ta. Kung wala ta kabalo, mag-seek ta and ingon sa Bible, promise dire, you shall find. And kung wala ay mga opportunities, murag uga ang panagat, ingon sa Bible, knock, no? And door will be open. For everyone who asks, receives, and the one who seeks will find, no? And to the one who knocks, ang door mag-abri. Pero kani, ma-measure gini sa imong faith, no, imong pagtuo. Unsa ka dako imong pagtuo diha sa Ginoo, no? So mo na importante gyud nga atong i-exercise atong faith, no. Mo na ang wala ginahatag sa Ginoo sa atong tanan para kita mag-ask, no. Mangayo ta siya, moduol ta siya og manuktok ta sa kang God. Okay? Pero ang pangutana nganong namay sometimes ng nangutana nangayo lagi ta pero nganong wala man gyapon nato nadawat. It could be muning ginaingon sa James, no, or Santiago 4, no, bersikulo 2-3. Atong basahon be. May mga butang nga inyong gipangandoy, pandili ninyo maangkon. Kusa gusto ninyong upatay sa inyong isig katao. May mga butang nga naigan gayon ninyo, o kung dili ninyo maangkon, Mangaway kamo. Hop. Unsa daw? Na daw mga butang natong ginapangandoy, no? Apan kung dili nato ni makuha, mangaway ta, no? Napagi verse atong patyon nga kwaon tong nasa yaha. Kung ang ginaingon diri natay mga butang na gusto pero ginakuha nato siya in a way nga dili pa maagi sa Ginoo. Mo nang dili nato siya makuha. Sige atong padayon, no? Dili ninyo kadto maangkon tungod kay wala man kamo kamo mangayo sa Dios. Oo. Daw nangayo good pero gihimo niya lahi nga pinaagi, no? Muna yung ginaingon din. Nay timeline ng Ginoo
Pero gusto gid niya ugma dayon, no? Dili ana mag-work, no. Ingon dire, when you ask no. Be sincere and maghulat ta sa Ginoo. Verse 3, unsa ingon sa verse 3? O kung mangayo kamo, kamo, dili kamo hatagan kay dautan man ang inyong katuyuan. Ang mga butang nga inyong ipangayo alang lang sa inyong kaugalingon nga kalipan. So when we ask, no, two things, no. Number one, i-check na to ang atong heart, no. Unsa ba ang atong katuyuan nganong ipangayo nimo na nga butang, no. Siguro nangayo ka na, hambog ko sa silingan, no? Hilas kay to. Pabuto siyang motor, brr brr brr. Wala, nag-trending karon. Nga pabutog tambutso. No? So, imong gipangayo sa Ginoo katong kuan. BMW nga motor, para bomba, medyo kusuga. So, number one, mali ang motive. No? Number two, nangayo ka pero naghulat ba ka sa tama nga paagi? Muna ang mga duha ka ang question na imong ipangutana sa imong sarili kung mga yuta. Number one, check your motives and nagahulat ba ta sa timing sa Ginoo. Okay? Dili na to pugson, no? Buhat tagpamalaing pamaagi para makuha na to. We wait upon the Lord. Amen? Amen. Okay. So number one, sa to? Para makuha ang goal? Persistent. Number two, mag-ask ka, no? We ask, we seek, and knock, no? Okay. Next slide, Jake, no? Next slide. Katong na ay wise men ka na. Grasa ta. Kaning worship God, no? Third slide na ta. Third point. Mo na ning panahon pag makuha na nimo ang imuhang goal. No? Unsay maayong nimong himuon. No? So basahon na to, no? Worship God. Unsay gihimo sa mga wise men? Next slide, Jake. Next pa, next. Pagkakita nila ka Jesus, unsa ilang gihimo? Nang luhod sila o misimba sa bata. Namagoy uban sa tua na pag abot nagi sa panahon na makuha na nato atong gusto, ma-achieve na nato atong goal, wala na, ligtan ng Ginoo, no? Pero morning wise ang tawag sa wise men, no? Kay tong na-achieve na nila lang goal, nakita nila sa Jesus, unsa ilang gihimo? Niluhod, no? Nag-worship, simba sila. Kita magyud tanan naka-experience sa kamaayo sa Ginoo. Amen ba? Amen na. So, unsa may maayo na itong himuon? We worship. Luhod na. Simba ta kay Jesus. No? So, ingon sa Bible, no, nga, ana siya nga, pag mo worship ta, it should be in spirit and in truth, no? Dapat tama atong motive. Unya, we worship Him in spirit. Kay spirit man ang Ginoo. Dili man siya makita. Dili ta mag-worship og mga idols. Okay? Sige, no? So, pag human nila worship, unsa pa ilang gihimo, no? Unsa pa ilang gihimo sunod? Number 4. Jake, unsa number 4? Give. Unsa ilang gihatag sa Ginoo? Gold, frankincense, o myrrh or mira, no? Dili lang sila nag-worship. Wala na human dito. Wala na sila nagpasalamat. Nag-offer sila og something sa Ginoo. Pag i-bless ganita sa Ginoo, dili jud ta kalimot na offer ta sa Ginoo. Lord, thank you. No? Mo ni akong ihatag sa imo hagad. No? Kaya nagpasalamat ko sa imong blessing na gihatag sa ko. Amen? Amen. Nag-offer na ba ta sa Ginoo sa atong pasalamat, no? Amen, no? Kay mahimuot jud ang Ginoo ani, no? Si God manggod do na nasayahatanan, no? Dili man gyud niya kinahanglan ang ato ang sa atong ihatag siya kay kantanan iya man eh, no? Kanang act nga maghatag ta, we are actually exercising our faith, no? Gina-stretch siya Ginoo atong faith ba kay wala ka Lord part ni sa blessing gihatag nimo sa imo ako kuning ihatag sa imo no Lord nagsalig ko no sa imo kuning ihatag na bless pud ko nimo Lord ana no so mo na ang dira nato ma-exercise ang atong faith ug si God mahimot jud siya kay the moment man God nga wholehearted nato ihatag no offer ta siya pasabot ana nakita niya itong kasing-kasing, no? Na nagsalig dito sa iya. Amen?
Amen, no? So, next slide, Jake. Muna, no? Nagluhod sila, una nilang gihimo, nag-worship, unya, giablihan nila ang ilang bililhon, no? Mga regalo. Ang bulawan, gold, insenso, o ang mira, no? Ang tinuod man gud na worship, kung mo-worship gyud ta sa Ginoo, mo resulta gyud na siya og action, no? Imposible gyud na nga kung mo worship ka sa Ginoo, ma-experience mo yung Ginoo. Imposible gyud na nga dili ka mohatag siya. Amen ba? No, pag kuan gyud na to, Lord, salamat kay Lord mo ni. Thank you, God. Okay? So nagpasalamat na ba ta this year? For last year? Amen, no? Atong basahon ng Proverbs 11, muning promise sa Ginoo, no? Ang mga hinatagon misamot hinuon pag-uswag. Apan ang mga hakog misamot hinuon o kakabus, no? Ayaw gud nato ni malimtan nga principle. The more we give, the more we are blessed, no? Kung muhakog mo kani magong hakog. Murag worse gid ni ba kanang gusto niya ko out tanan, no? Hakog sa kaon, hakog sa tanan, no? Tanan ko niya, no? Naba ito'y kuwanan parable sa Bible na ipon siya, naghimo siya dako pa nga barn, iyang store lang dito niya, pagkaugma, namatay ra day siya. No? The man, ano si Pastor Ali, the man who will gain the whole world, kay wala. No? But if we lose it for His name's sake, we will gain, no? Mag-gain na to, we will gain. So muna, this year, hatag. No? Hatag na. No? Kung gani tinuod yun siya, no, na-prove na mo ni sa mong life, nga kanang muhatag ka, and the Lord will really bless, no, grabe gid. O gani, lastly, mo ni siya atong himuon, no. We need to hear from God. Para ma-achieve na to atong goal this year, kailangan nato makadungog sa Ginoo. Pero ang pangutana, so na to pagkadungog sa Ginoo. Ato sa ning basahon, no, unsa nahitabo sa mga wise men, sa verse 12. Sa pagpauli nila, nangagi sila sa laing dalan, kay gipahinuman man sila sa Dios. Pinaagi sa damgo nga dili na sila mabalik ang Herodes. Unsa gihimo sa ilaha sa Ginoo? Next slide, Jake. Pahimangnuan sila sa Dios. Pinaagi sa damgo nga dili na daw sila mobalik kang Herodes. Kaya na may daotang plano si Herodes, no? So notice ninyo ang mga wise men, nakadungog sila sa Ginoo. They heard from God, no? Muna kita po, as we journey, no, sa itong mga goals, importante yun makadungog ta, no, from God, no? Like the wise men. O makadungog lang kita kung dire atong basahon. Juan 14, kapitulo 14 o versikulo 26. Apan kung magkagikan na ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Amahan, Puling ka na ko. siya ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang o magpahinumdum kaninyo sa tanan na akong giingon kaninyo. Ang Ginoo nagpanghimangno sa mga wise men. Kung sa ingon sa Juan 14, nga si Jesus daw yang ipadala ang Holy Spirit, no? Una naman ta din, una ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit siya ang tudlo sa ato sa tanang mga butang o magpahinumdum kaninyo sa tanan giingon ni Jesus, no? Pero ang pangutana diri, unsaon pagpahinumdum sa to sa giingon kung wala ta na kay balo kung unsa ang giingon, di ba? So muna, in practical application, magbasa gyud ta og Bible, mag-Bible study ta. Kay mo maning way nga mustorya magpahimangno ang Ginoo sa to. Okay? I-remind ta niya because nagbasa ta sa Bible, no? Kung puro lang magod salida ang atong tanawon, Netflix, Facebook, mura na po'y mahinumduman nimo. Di ba? Tama ba? No? Pag tulog nimo, ang Facebook, no? Nibiyog na yung mata. Nagsigag yapon nimong screen.
Pag matari mo, Facebook yapon. Biya ba no? So wala important jud na magbasa gyud tag Bible, no? Before ta matulog, basa lang. Balag gula nimo na memorize kay unsay promise sa Ginoo ang Holy Spirit may remind. Sa panahon na kailangan nimo na mahinumduman nimo na kay remind ta sa Holy Spirit. So in summary, no? Para ma-achieve atong goals ug sa panahon nga ma-achieve na nato siya unsa tong buhaton. Number 1, persistent ta, no? Your goals for Pursige gyud ta, no? 6. Hinay mo katawad, never give up. Never surrender. Fight, no? Fight, no? Trust God, no? God will honor your persistence. Mo gina siya. Siyempre, dapat inline po na sa will sa Ginoo yung ginahimo, dili pud ka buang, no? Kay di na i-bless sa Ginoo. Persistent ta sa godly goals para ma-achieve. Number 2, mga ta, no? Sa meaning sa A, seek and knock, no? Para hatag sa Ginoo. Ngayo ta sa Ginoo. And then, pag naa na ang blessing, we worship God, no? Nana dira, worship na tong Ginoo. Kay dili na tungod na achieve na to tungod sa tong kaugalingon, pero tungod na sa pag-strengthen sa Ginoo sa to. And number 4, in response, give ta. And lastly, maminaw ta sa Ginoo by reading His Word. Maminaw ta kay. So, kitang tanan, as we start this 2026, I hope mahimuning reminder sa to ano. Again, I want you to ask yourself, unsay goals ninyo this year, no? Unsay goals ninyo? Remember to ask God, no? Ngutana mo, Lord, pangayo po, no? Mag-seek mo. Kung wala yung opportunity, wala pa, knock. Door will be open. Walang promise sa Ginoo. Worship God. Ay, good na ito na yung kalimtan, no? Offer ta, and maging sensitive ta, no? Maminaw ta sa Ginoo kay ilid man ta niya, no? Asa ta mo padulong sama sa mga wise men. Kay kung wala naminaw ang wise man nato, basi, kuhaan po sila, priso. Pero naminaw sila sa Ginoo, nakaikyas sila sa harm. Muna, let's read God's Word, no? Let's soak ourselves, no? Magkuhan yung no? Time, no? Mag-study sa Bible, no? As we start this year. So, Happy New Year sa tanan! God bless us all. Amen. Thank you, Pastor Dave. Praise God. Na-bless pa mo? Atong timanan ang atong nakatunan karon. Kung wala pa mo nakaset o goal, mangita gid mo time bisag unyang hapon pag uli ninyo likod mo gunit o ballpen o papel ilista inyong gusto. Ana, kung wala pa, ingna ang Ginoo, Lord, unsa may ask mo na ingon, ask. Wala pa man ka, di ka persist kay wa man ka. Unsa ang imong gusto? Lord, unsa may imong gusto nga akong himuon kay wa pa ko kabalo. Ana lang. And then, na to, pag human ni mong ask, continue to listen ba? Hear ka. So, how to listen? Ayaw absent og simba. Nya kanibay ang simba, dili man ni kay pagka Sabados gabi hubog-hubog. Nya pagka kuan simba katulugon. Ayaw. Actually, it starts sa Saturday evening. Preparation nimo na karong gabi ugma mag-worship ko. Sugod na kag-ampuan ng gabi una. Daghan sa ato gusto ma-bless pero wala man nato na ginatuman ang sikreto nga gitudlo ni Jesus. Kumana na and you will be blessed. Mo lagi nang ingon nga gusto nato naa pero naay pamaagi gitudlo ang Ginoo, wala man nato sunda. Himo mo og list for 2026 and then inyo ng ampuan. Ask. Pagka human ninyo ampo, ang tao na to na
then hear unsay guidance sa Ginoo. And then you will be blessed. Mo man ay saad ni Lord. In everything that you do, i-bless ka ni Lord. Ano? Amen? So naay pahinumdum si Jesus kaning communion. Today, kaning nga communion, kani siya nga gitudlo ni Jesus. Isa ni siya kabutang to remind us nga we belong to Jesus. Kabalo mo kani, mao nitong nag-celebrate silang Passover. Ingon ang mga tinunan sa iya, Lord, asa man ta mag-celebrate og Passover? Mao naman to ang katapusang nga gabi nga gibetray na si Jesus. Ingon ni Jesus, iyang gisugo si Juan o si Pedro. Adto mo dito sa lungsod. Unya, pag-abot ninyo sa gate, naamoy tao nga matagbo na nagbitbit o banga sa tubig. Sundin ninyo na. Tuyo ang power ni Jesus, ma. Mao na ang preparation sa communion. There is preparation. In the same manner, kung kita mag-worship pagka Domingo, dapat naantay preparation. Dapat alas 10, tulog na ta, mahuway na. Ayaw nang magbinuntagay, kanta. Okay man ni Lord, doon man yung problema. Wala lagi, pero pagkaugma, katulog mo na. Ana man na. So, preparation, because tomorrow you will worship. Kaning communion, nangutana po ng mga tinunan, Lord, asa man, ingon ni Jesus, adto ninyong syudad, naamoy tao nga matagbuan, bit-bit o banga nga na tubig, sundin ninyo. Kung asa siya nga balay mo sulod, ing na tong tagiya, pangitaan tagiya, ingon ni Jesus, kang Juan o Pedro, ing na tong tagiya nga, asa man may pwede mag-celebrate o Passover, uban ang among Ginoo, Pastor. Kanya, ingon si Jesus, ang tao iya na yung ipakita katong lawak nga dako nga ready na. Ana, so giset up na sa Ginoo. Giset up na. In other words, ang kinahanglan na lang sa ato is actually mangayo ta. Kaya na-set up naman. Mao na siya. Mao na yung communion nato. It reminds us nga ang blessing ni Lord i-set up na, ready na lang. Pero at times, kita man, wala man nato gihimo ang atong part to go there. Pareha kang Juan o kang Pedro. Sila gisugo. Kung naglangay-langay sila, di na nila matagbuhan tong tao nga dalang tubig. Dito sila lakaw, tagbuhan yun nila, umauli. May laing tao. Pero ilang isundan. So naan ay naka-ready nga blessing para sa atong tanan. Amen? Ang ato na lang pagtuman, pagsunod, o paghinumdum. So mo na ingon ni Jesus, katungnaan na sila, nag-celebrate na sila sa Passover, si Jesus nagkuha og tinapay, nagpasalamat o iyang gipikas kanya niingon siya sa iyang mga tinunan, take this, eat of this aron sa paghinumdum kanako. Mao na. So today atong i-remember tanan nga gisulti ni Jesus as we take the communion. Unsa may gisulti ni Jesus sa inyo karong lately? Doon na ba siya gisulti? Remember nato na. Eat this bread aron sa paghinumdum kanako. Muna yung Jesus. In the same manner, after supper, kuha po siya og he took the cup, kuha siya og kupa, nagpasalamat og niingon nga kaning nga kupa, this cup is the new covenant in my blood, ang bag-ong kasabutan sa akong dugo. Kung sa man ang kasabutan, nga ang tanan nga mutuo kay Jesus, maluwas. Mao ni. So mao na siya when we take
the bread and drink this cup, ato nang i-remember that we belong to Christ and we are saved. And the blessing is already prepared. Sayang ba kung ma-miss nimo? Kaya sa ako, katong sa tong adlaw, nagpalit ko manok, kaya among isukba. Nalimtan na ako. Nya, way red. Nasayang. Nasayang. So, dili na to isayang what God has prepared. Kiandam na ba? Kay, maulag ito, parang sa pag naay mga problema, makalimot ka. Ayaw kalimot. Because it is there waiting for you. Just, kuhan ka nang survive lang ka. Ulat lang, mauragin na. So, may I call on Pastor Sam? Walang paakay. Kuha mo og pan o upa niya. While inyong gigunitan, mag-pray mo. Ask the Lord, Lord, unsa man ang imong gi-ready nga panalangin sa ako. Unsa man ang imong gusto nga ako himuon karong 2026. Hinumdumi nga kaning atong himuon ron will remind us that we belong to Jesus. Manindot ang tanan. Atong iyang pugdungan, Lord, salamat sa imong lawas nga gipikas alang kana atong kauna. Atong iisa ang kupang, Lord, salamat sa imong dugo. Ang imong gipaagas aron paghinlo sa akong mga sala. Let us drink together. Father, thank you for reminding us that we belong to you. And the blessing na imong giandam, nagahulat ka na. Help us to seek, ask, seek, and knock aron among ma-receive ang blessing na imong giandam ka na. In Jesus' name, Amen. Amen. Magpabilin ta sa pagtindog as we sing our song of response. Ikaw lang, O Diyos, ang panglaon mo.
kinabuhi ko, Ikaw Ginoong Diyos. Ikaw ang tanan, Ikaw lamang Jesus. Ikaw lang, O Diyos, ang gihandog ko. Ikaw lang, O Diyos, ang paglaog ko. Kinabuhi ko, Ikaw Ginoong Diyos. Ikaw ang tanan, Ikaw lamang Jesus. Salamat o Jesus sa pagigugma mo, sa matag higayon, matinod anon ka, ang kinabuhi ko, ihalad mo. Ang gugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Ikaw lang, O Diyos, ang gihandog ko. Ikaw lang, O Diyos, ang paglaog ko. Kinabuhi ko, Ikaw Ginoong Diyos. Ikaw ang tanan, Ikaw lamang Jesus. Salamat o Jesus sa pagigugma mo, sa matag higayon, matinod anon ka, ang kinabuhi ko, ihalad mo. Ang gugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Salamat o Jesus sa pagigugma mo, sa matag higayon, matinod ayon ka, ang kinabuhi ko, ihalad mo. Ang gugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Salamat o Jesus sa pagigugma mo, sa matag higayon, matinod anon ka, ang kinabuhi ko, ihalad mo. Matinod anon ka, labaw ka sa tanan. Ang gugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Let us pray. Almighty God and Heavenly Father, nagpasalamat kami kanimo, O Diyos, because at the beginning of year 2026, aniya kami dinhi aron sa pagsimba o pagdayeg kanamo. Salamat, Lord, sa imong message that kung unsa tong goals nga among naset for 2026, kinahanglan amo gyud ning ipursige, amo ning ampuan, amo ning pangayuon, ug amo manukto kami aron amo ning madawat. Bless your people, O Lord. Thank you. At the beginning of the year, imo ming remind that we are saved. We are your people. Pinaagi sa pag-take sa communion. Bless your people who are here today. Allow us to find, Lord, the things that you have prepared for us. Just like the Passover celebration,
nag-prepare na tong tao daan because kabalo siya nga si Jesus moabot. There is already a blessing prepared for us according to your promise. So Lord, help us to find it this year, 2026. Bless your people, Lord, as we depart from this place. May your Spirit be with us and always remind us the things that we have learned today. Thank you, Lord. And now, may the love of God, the peace of our Lord Jesus Christ, and the power of the Holy Spirit be with you now and always. Amen and amen. Happy New Year! We will have a short meeting sa mga volunteers. Dili lang niya. Mangawon sa ta sa Aros Caldo. O pag woman, mag-meeting sa ta, short meeting. Ako lang ako, Royce GR ba? Ayun.
Ayot, di ka. Okay, tao na ar. Ay, tao. Tao po. You make me come alive.